Isipin mo to, may isang multi-milyong pisong kumpanya o kaya sabihin natin isang malaking organisasyon sa community mo na ilang dekada nang naglilingkod. Napakasigla, sikat at parang mukhang napakatatag talaga. Yung tipong akala mo hindi na mababawig, di ba? Exactly. Tapos bigla na lang nag-collapse overnight at ang nakakagulat dito, hindi dahil nalugi sila o may malaking eskandalo sa balita. Oo, walang ganun. Bumagsak sila dahil nagbakasyon lang ng 2 linggo yung pinakamagaling nilang leader o kaya naman biglang nag-resign at lumipat sa ibang kumpanya. At dito natin makikita yung isang malaking kasinungalingan sa pamumuno. Na ang tagumpay daw ay nasusukat sa galing mo ngayon. Tama, na kapag magaling ka ngayon, okay na ang lahat. Pero ang totoo, kahit saan ka man nagtatrabaho ngayon, ang tunay mong halaga ay hindi nakikita sa mga numero mo ngayon, kundi sa kung sino ang hinuhubog mo para sa bukas. Alam mo, totoo yan at madalas hindi natin napapansin yan kasi nabubulaga tayo ng kasalukuyan, nakikita lang tayo sa kung gaano kabilis natatapos yung mga proyekto. Yung wala KPIs natin, di ba? Oy, KPIs, yung galing magsalita ng leader sa mga meetings or yung mga parangaral niya. Pero ang hindi nakikita ng karamihan ay yung mekanismo sa likod nun. Kasi ang tanong, gaano ba kabilis guguho ang sistema kapag tinanggal mo sa equation yung nag-iisang taong nagpapatakbo nito? Wow, oo nga. Yan yung tinatawag sa mga binabasa nating notes ngayon na brittle o marupok na sistema ng pamumuno. Nakasandal lang siya sa ilang tao. At iyan mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga ng ating malalimang diskusyon para sa araw na ito. Kasi ang misyon natin ay kunin ang mga mapagkukunang impormasyon na ito, mga notes at excerpts tungkol sa tinatawag na mentoring emerging leaders. Lalo na sa konteksto ng Kristiyanong pamumuno. Yes, sa konteksto ng Kristiyanong pamumuno at unawain kung bakit napakaraming magagaling na leader ang bigo sa paghubog ng mga susunod sa kanila. At syempre, hahanapan din natin ng solusyon. Kaya para sa iyo na nakikinig, handa ka na bang i-assess yung sarili mong estilo ng pamumuno? Okay, himayin natin ito. Maganda yan. Kasi kapag pinag-uusapan ang ganyang klaseng marupok na pamumuno, palaging nauuwi ang usapan sa maling pananaw natin sa kapangyarihan. Madalas kasi, iniisip ng mga tao na ang impluensya ay isang posesyon o personal na pag-aari. Parang, aking to, pinaghirapan ko to, ganun. Exactly. Na kapag na-promote ka, sayo na ang trono, sayo na ang huling salita. Pero ang ubod ng mensahe ng ating mga source ay kabaligtaran yan. Ang pamumuno ay hindi pag-aari. Ito ay isang stewardship o pagiging katiwala. Wait, sandali lang. Gusto kong balikan yung ideya nung marupok na pamumuno. Kasi palagi ko naiisip dyan yung isang napakagandang gusali. Isipin mo, pumapasok ka sa isang nagtataasan at kumikinang na skyscraper, di ba? Oo, magandang analohiya yan. Napakaganda ng interior design, pero kung ang buong bigat ng gusaling iyon ay nakasandal lamang sa iisang poste sa gitna, kahit gaano pa kaganda yung labas niyan, isang malaking peligro yon. Mukha siyang matatag, pero kapag nasira yung kaisa-isang posting iyon, babagsak ang lahat. Literal na guguho. Ganyan yung tinatawag nilang indispensable na leader, di ba? Yung taong pakiramdam niya, kapag wala siya, walang gagalaw sa opisina. At dyan eksakto nagkakaproblema. Ang indispensable leader ay produkto ng kaisipang posesyon, ang pamumuno. Gusto nilang sila lang yung poste. Pero kung babalikan natin yung konsepto ng pagiging katiwala, ang isang katiwala, hindi naman niya pag-aari yung yaman o posisyon eh. Katiwala lang siya. So, pinapamahalaan niya lang pansamantala. Tama, para ipasa kalaunan. Ibig sabihin, yung kaalaman mo, yung otoridad mo ngayon, hindi yan mga tropeyo na i-display mo lang sa desk mo. Yamang ipinagkatiwala yan sa iyo para ipasa mo sa mga susunod na henerasyon ng leader. Kung ikokondena mo ang sarili mo na maging indispensable, ninanakawan mo ng pagkakataon yung buong organisasyon na lumago. Pero teka, paano ba talaga nangyayari yung pagpasa na ito ng hindi nagkakagulo? Kasi nabanggit sa notes natin yung isang blueprint mula sa Biblia, yung 2 Timothy 2:2,
Yes, napakagandang verse niyan. Sinasabi doon na si Pablo nagturo kay Timoteo, tapos inutusan na si Timoteo na magturo sa mga tapat na tao, na siya namang magtuturo sa iba pang tao. 4 na henerasyon yun, di ba? Pero kung titingnan mo mula sa lente ng modernong negosyo, parang pyramid scheme painggan eh. Haha, oo nga no, parang multi-level marketing ng otoridad. Di ba? Hindi ba napaka-risky na ipasa yung mensahe at kapangyarihan sa iba pang tao na hindi ko nakilala personally? Paano kung iba na yung ituro nila sa dulo? Napakagandang punto niyan. At oo, kung impormasyon lang ang ipinapasa mo, parang laro ng ipasa mensahe o telephone, talagang madidistort yung kwento pagdating sa dulo. Pero hindi ganyan ang mekanismo na tinutukoy sa 2 Timothy. Ang layunin dito ay multiplikasyon, hindi lang adisyon. Okay. Anong pinagkaiba nun sa practice? Kasi hindi ka lang nagpaparami ng followers Nagpaparami ka ng leader. At para hindi masira yung mensahe habang ipinapasa, ang isinasalin mo ay hindi lang manual kundi ang buong karakter ng isang tao. Kumbaga, ang kapangyarihan ay hindi tropeyo kundi baton na ipapasa mo sa relay. Kung walang tanggap o kung mali ang pag-abot mo, matatalo ang buong team. Napakahalaga nun, baton na ipapasa. Pero aminin ko, bilang isang leader, naisip ko minsan kung papasa din lang ako ng baton, bakit hindi na lang ako magbigay ng manual at i-manage sila mula sa malayo? Yung tipong delegation lang? Oo, i-email ko na lang yung checklist, ilatag ang mga rules, tapos bahala na silang sumunod. Kasi kung iisipin mo bilang manager, para lang akong traffic enforcer, di ba? Traffic enforcer. Okay, paano? Ang trabaho ko lang pumito, sumenyas kung saan liliko ang mga tao, at siguraduhing walang magbabanggaan. Mas nabilis, mas malinaw, at walang masyadong drama. Bakit kailangan ko pang magpahirap maging mentor? Well, kung gusto mo ng mabilis ang solusyon, mag-manage ka. Maging traffic enforcer ka. Pero isipin mo yung hangganan ng analohiya mong yan. Ang traffic enforcer ba nagtuturo sa mga driver kung paano magmaneho? Hindi. Nagbibigay lang ng direksyon. Exactly. Nagdedikta lang siya. Kapag umuwi na yung traffic enforcer, magkakabuhol-buhol ulit ang trafiko. Ang mentor naman, parang isang driving instructor. Upo siya sa loob ng sasakyan, katabi mo. So andun siya mismo sa loob ng kotseng minamaneho mo. Oo, hindi kanya tinuturuan lang kung saan kakanan o kakaliwa. Tinuturuan kanyang mag-isip, kumilatis ng distansya at mag-react ng tama kapag may biglang tumawid. Ang management kasi ay nakatuon sa pag-oorganisa ng trabaho. Tinatawag yan na function. Pero ang mentoring ay nakatuon sa paghubog sa tao o formation. Makes sense. Kaya palang marami tayong naririnig na mga empleyado na kabisadong-kabisado ang manual, pero kapag may bigla ang krisis, nagpapanik sila. Kasi function lang o impormasyon lang ang nakuha nila, walang formasyon. Tama. Kasi ang impormasyon madaling i-email Pero sa mentoring, may tinatawag sa mga teksto natin na hidden curriculum o nakatagong curriculum. Ano yung hidden curriculum? Ito yung mga bagay na imposible mong ilagay sa PowerPoint. Paano mo ilalagay sa manual kung ano dapat ang tamang tono ng boses kapag kinakausap mo ang isang kliyenteng nagwawala sa galit? O nga no, walang bullet point para doon. Paano mo ituturo yung tamang tiempo ng pagpuna sa pagkaabangan ng katrabaho? Ang hidden curriculum ay yung tono, tiempo, motibo at reaksyon mo sa ilalim ng matinding pressure. Wait, sandali. Paano nga ba may tuturo iyang hidden curriculum na yan? Kasi kung hindi pwede i-lecture, ano yung mekanismo para makuha yan ng mentee ko? Nangyayari yan sa pamamagitan ng osmosis ng ugali. Meron tayong mga mirror neurons sa utak na kumukopya sa emosyon ng mga taong pinapanood natin ng malapitan. Osmosis. Parang na-absorb mo lang. Oo. Isipin mo yung isang team leader sa call center. Yung manager na traffic enforcer, sisigawan ka lang mula sa kabilang kwarto, di ba? Pero yung team leader na mentor, uupo mismo sa tabi mo, isusuot din ng headset niya. Habang minumura kayo ng kliyente, nakikita mo kung paano siya humingi ng malalim, kung paano kalmado yung boses niya. So, hindi mo kailangang i-lecture yung pagiging kalmado. Nakikita at kinokopya na lang ng utak.
Oo, sa mismong karanasan. Kaya nga ang ginamit na halingawa sa ating notes ay si Jesus. Hindi siya nagtayo ng seminaryo at nag-distribute ng syllabus. Kumain siya kasama ng mga disipulo, naglakad sila sa alikabok, at inabot sila ng bagyo sa gitna ng dagat na magkasama. Kasi doon mo lang makikita kung paano mag-react ang leader kapag pagod na o natatakot ang lahat. Yung pag-oobserba ng malapitan. Pero alam mo, nagdudulot siya ng isa pang malaking problema. Lalo na sa panahon natin, paano mo gagawin yung pag-upo sa tabi kung marami sa atin ay nasa hybrid or remote work setup na? Madalas Zoom lang tayo nagkikita. Paano yung personal na pormasyon kung malayo kayo sa isa't isa? Ang talagang nakakabilib dito ay kung paano ito diretsyong sinasagot ng mga binabasa nating sources sa pamamagitan ng teolohiya ng proximity o kalapitan. Sinasabi na ang mismong kalapitan ay instrumento ng biyaya. May malaking pangid kasi yung masyadong maagang promotion. Yung ipopromote mo agad dahil magaling sa technicals. Oo, yung kapag nakita mong magaling gumawa ng report, gagawin mo agad head ng department kahit hindi mo pakilala ang karakter niya kasi virtual lang kayo nag-uusap. Kapag binigyan mo ng malaking otoridad ang isang taong hindi pa nahuhubog ang emosyonal na katatagan, sinisira mo siya at yung mga taong hahawakan niya. Gusto kong himayin pa na atin dyan. Nagbigay ng kwento ang ating source tungkol dyan, di ba? Sina Aquila, Priscilla at isang sikat na lalaki na nangangalangang Apollos. Gusto ko maintindihan kung ano talaga yung ginawa nila Aquila at Priscilla kasi si Apollos, sikat na siya at magaling magsalita. Hindi ba awkward na turuan mo ang taong mas sikat sa'yo? Isang napakagandang pag-aral yan sa psychology ng pamumuno. Si Apollos, napakagaling sa publiko. Pero nang mapakinggan siya ni na Aquila at Priscilla, napansin nilang may kulang sa teolohiya niya. Hindi buo yung mensahe. So may error sa tinuturo niya. Oo. Ngayon, kung sa panahon natin nangyari ito, malamang i-call out agad si Apollos sa social media para ipahiya. Pero ano ang mekanismo ng proximity na ginamit nila? Kinuha nila siya ng pribado at kinungvida sa bahay. Sa spasyong iyon ng kalapitan, itinama nila siya. Kaya pinmutean nila ang dignidad niya habang itinatama yung pagkakamali. Kasi kung sa labas nila ginawa, baka naging defensibo si Apollos, di ba? Walang matututunan ang isang taong pinahiya. Ang proximity ay nagbibigay ng emotional safety para tumanggap ng kritisismo nang hindi mo nararamdamang inaatake ang pagkatao mo. Okay, pero para sa iyo na nakikinig at nag-iisip kung paano ito i-apply bukas sa opisina, paano kung kahit anong ingat at turo mo sa mente mo nang malapitan, magkamali pa rin siya? Kasi nakakatakot naman talagang ibigay yung manibela lalo na kung malaking kliyente ang nakasalayay, di ba? Paano kung ibangga niya yung sasakyan natin? Lehitimong takot yan ng sinumang leader. Ngunit, ang sagot ng ating teksto dyan ay yung konsepto ng mistakes under supervision o pagpapahulutot ng mga pagkakamali sa ilalim ng paggabay. Parang pagtuturo sa batang magbisikleta. Paano? Hindi mo pwedeng hawakan ng upuan habang buhay, di ba? Exactly, kailangan mong bitawan. Pero hindi mo siya hahayaang mag-practice sa gitna ng highway na maraming mabilis na sasakyan. Hahayaan mo siyang magkamali sa madamong bahagi ng parke kung saan ligtas madapa at nandun ka para umalalay. Ibig sabihin nagde-delegate ka ng tasks kung saan ang cost of failure o yung epekto ng pagkakamali ay kaya mong saluhin bilang mentor. Tumpak, dyan papasok yung pagkakaiba ng pag-abandona sa paggabay. Ang siklo ng malusog na mentoring ay subukan, pagnilayan kung bakit pumalpak, matuto, at subukan ulit. Kailangan mong magbigay ng espasyo kung saan ang pagkakamali ay nagiging silid-aralan, hindi dahilan para matangal sa trabaho. Hindi agad perfection yung hanap. Hindi. Sinasabi sa notes natin ang hinahanap ay katapatan o faithfulness bago ang visibility. Gusto nating makita na kapag nagkamali sila, inaamin nila at sinusubukang itama. Maganda yung sinabi mo tungkol sa pag-absorb nung cost of failure. Kasi palagi nating pinag-uusapan kung paano lumalago yung mentee. Pero dito na talaga nagiging sobrang interesante. Paano naman yung mentor? Madalas kasi iniisip natin na ang mentor, perfecto na. May nagbabago rin ba sa puso niya habang nagtuturo siya? Malaking pagbabago. Marahil ito ang pinaka-nakakagulat na twist.
Ang mentoring kasi ay hindi one-way street. Nagsisilbi itong salamin para sa nagtuturo. Kapag hinuhubog mo ang isang tao na maraming flaws, asahan mong inilalantad din ng Diyos ang sarili mong mga baho at kahinaan. Oo nga, no? Nakikita mo yung reflection ng sarili mong pasyensya. Biglang lalabas yung sarili mong kayabangan kapag gusto mong ikaw pa rin ang purihin sa nagawang proyekto ng menti mo. Lumilitaw yung kawalan mo ng pasyensya at yung lihim mong gusto na i-micromanage lahat. Hindi mo maitatago kung sino ka talaga. Wow! Kaya pala, nakakapagod mag-mentor. Hindi lang siya ubos oras. Nakakapagod siya sa emosyon kasi napipilitan kang harapin yung sarili mong insecurities. Parang bago mo ayusin yung empleyado mo, ayusin mo muna yung init ng ulo mo. Totoo yan. At kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, sa teolohiya ng pamumuno na tinalakay sa ating sources, ito yung tinatawag na cross-shaped nature of mentoring o ang hugis krus na kalikasan ng paghubog. Ano ang ibig sabihin ng hugis krus sa kontekstong ito? Ibig sabihin, may bahaging mamamatay sa iyo at ang namamatay dito ay ang iyong ego. Ipaliwanag pa natin na mas malalim yan yung ego na yan. Kasi madaling sabihin na, magpakumbaba ka. Pero sa totoong buhay, sa corporate world, paano kapag mas magaling na sa iyo yung tinuruan mo? Masakit sa ego yun eh. Paano kung yung taong tinuruan mo, siya ngayon ang na-promote, tapos ikaw na iwan? Kaya mo bang mag-celebrate para sa kanya? At dyan brutal yung proseso. Iyan ang ultimong pagsubok. Kailangan mong mamatay sa pagnanais na ikaw palaging ang bida at indispensable. Ginamit na halimbawa sa teksto si Juan Bautista. Isipin mo, sikat siya noon, may sariling malaking following. Oo, maraming sumusunod sa kanya. Pero nang dumating si Jesus at lumipat ang mga tao sa kanya, anong ginawa ni Juan? Hindi siya gumawa ng marketing campaign para bawiin ang mga tao. Ang sabi niya, kailangan siyang dumami at kailangan kong umunti. Ang tunay na mentor, hindi nakikipagkompetensya. Nagiging cheerleader siya. Exactly. Kapag nalampasan ka ng taong tinuruan mo, iyon ang patunay na nagtagumpay ka. In short, the mentor is also the learner. Natututo siyang isuko ang entablado para sa hinaharap ng organisasyon. Kaya ano ba ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Kung pagsasama-samahin natin, bumabalik tayo sa tanong ko kanina. Ano ang sukatan ng tagumpay mo sa trabaho o komunidad mo? Ang malinaw na sagot ng ating mga mapagkukunan ay ito. Ang tunay na sukatan ng pamumuno ay hindi nakikita sa dami ng palakpak na natatanggap mo ngayon. Hindi ito sa dami ng followers mo. Ang tagumpay ay kung ilang tao ang naging mas tapat at mas matatag dahil ipinuhunan mo ang oras mo sa kanila. Ang tagumpay ay kung ano ang magpapatuloy kapag umalis ka na. Dahil kung umalis ka at gumuho ang lahat, Tulad ng magandang gusali na isa ng ang poste. oo. Ibig sabihin, hindi ka nag-iiwan ng legacy, nag-iwan ka lang ng vacuum na sumisip sa lakas ng lahat. Isang malaking butas. At yon ang pinakamabigat na responsibilidad natin bilang katiwala. Hindi natin madadala sa kabilang buhay ang ating mga posisyon. Ang hinihingi ay kung paano natin ginamit ang otoridad na iyon para mag-empower ng iba. Kung ang karunungan natin na matay kasama natin, nabigo tayo. Totoong-totoo yan. Kaya para sa iyo na nakinig at sumama sa aming pagsisiyasat ngayon, bago tayo magtapos, gusto naming mag-iwan ng isang malalim na tanong na pwede mong pagnilayan habang nagkakape ka o papasok sa trabaho. Nabanggit natin kanina na sa pagpasa ng baton, kailangan nating humanap ng mga taong tapat o faithful at hindi lang basta magaling. Yung faithfulness over giftedness, di ba? Tama, pero paano mo nga ba makikilala ang tunay na katapatan sa isang tao na hindi pa naman nasusubok ng matinding krisis o hindi pa naharap sa tukso ng malaking kapangyarihan? Ano ang mga maliliit na palatandaan ng katapatan na dapat mong hanapin bukas pagpasok mo sa opisina? Napakagandang pagmuni-munian yan. Kasi madalas, ang mga taong handa para sa malalaking hamon ay yung mga taong tapat sa paggawa ng mga tahimik at simpleng gawain na walang pumapalakpak. Isang hamon yan sa ating lahat na naglahanap ng mente at sa atin ding nagiging menti ng iba. Kaya patuloy na mag-aral, maging matanuri sa bawat aksyon at buksan ang isip sa mga bagong kaalaman.
At habang tinitingnan mo ang opisina mo, alaalahanin mo ulit yung napakagandang gusali. Huwag mong hayaang nakasandal ang buong sistema sa sarili mong poste lang. Hugugin ang mga taong magiging pundasyon ng bukas. Hanggang sa susunod nating malalimang diskusyon.